Pinalawak ang kaalaman ng mga magsasaka hinggil sa pamamahala at pagpapatakbo ng kooperatiba matapos magsagawa ng pagsasanay ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA-UPRIS, katuwang ang Cooperative Development Authority o CDA, Central Luzon sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Isinagawa ang training on the fundamentals of cooperatives, governance and management pre-registration seminar for cooperatives sa UPRIS DRD Conference Hall na dinaluhan ng mga miyembro ng Marikit Abuyo Irrigators Association Incorporated. Pinangunahan ng Institutional Development Unit ang aktibidad na naglalayong ipaliwanag sa mga kalahok ang mahalagang katangian, benepisyo at oportunidad mula sa mga programang pangkaunlaran ng pamahalaan para sa mga kooperatiba. Nagbigay rin ng gabay ang mga tagapagsanay hinggil sa proseso ng aplikasyon upang matulungan ang mga magsasaka sa pag-oorganisa at pagpaparehistro ng kanilang kooperatiba. Sa nasabing aktibidad, ipinaliwanag ni Margarita Gulapa ang mga hakbang sa pagpaparehistro ng kooperatiba, kabilang ang mga kinakailangang dokumento at legal na proseso. Tinalakay rin niya ang mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro sa sandaling maitatag ang kanilang organisasyon. Ayon naman kay Ronaldo Salazar, patuloy ang ahensya sa pagsuporta sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng akses sa mga oportunidad para sa institutional at livelihood development. Dagdag pa niya, ang pagpapalakas ng mga samahan ng magsasaka sa pamamagitan ng kooperatiba ay makatutulong upang mapataas ang kanilang produksyon at kita. Nagpahayag naman ng positibong pananaw ang mga kalahok hinggil sa pagtatatag ng kanilang kooperatiba, kasabay ng patuloy na suporta ng NIA-UPRIS sa pagpapalakas ng mga organisasyon ng magsasaka at pagsusulong ng sustainableng agrikultura sa lalawigan. Nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 individual at pagkakakumpiska ng mga ilegal na kontrabando ang magkahiwalay na operasyon ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na isinagawa noong April 29, 2026. Sa ulat kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, isang 49 anyos na lalaking construction worker at residente ng Barangay Bantog sa City of Muñoz ang inaresto ng mga operatiba ng pulisya matapos ang pagsisilbi ng 2 search warrant na inilabas ng RTC Branch 37 sa Baloc, Santo Domingo, Nueva Ecija. Sa isinagawa operasyon sa loob ng bahay ng suspek, nakumpiska ang isang kalibre 9mm na pistola, isang magazine assembly, 4 na bala para sa 9mm at 22 piraso ng heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 9.0 gramo at tinatingan ng kakahalaga ng 61,200 pesos ayon sa Dangerous Drugs Board o DDB. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, sa hiwalay na operasyon laban sa ilegal na sigarilyo sa bayan ng General Tino, isang 46 anyos na babaeng may-ari ng tindahan at residente ng Barangay Rizal, San Leonardo ang naaresto matapos maaktuhang nagbebenta ng isang rim ng RGD Red Cigarettes sa isang undercover police cooperative sa Barangay Poblacion Central. Nakumpiska mula sa suspek ang kabuang 344 na rim ng iba't ibang uri ng ilegal na sigarilyo, kabilang ang 151 rim ng RGD Red, 20 rim ng Far Star King Size Red, 64 na rim ng RGD Menthol, 18 rim ng Carnival Red, 30 rim ng RGD Lights, at 60 rim ng Golden Leaf Cigarettes. Tinatayang umaabot sa 223,600 pesos ang kabuang halaga ng mga nasabat na produkto na walang kaukulang legal na dokumento.
Ipinaalam sa suspek ang kanyang mga karapatan at dinala siya sa himpilan ng pulisya sa General Piño kasama ang mga ebidensya para sa kaukulang disposisyon. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act No. 8424 o tax evasion illicit cigarettes laban sa kanya. Ayon kay Police Colonel Claraval, walang puwang ang iligal na kalakalan ng sigarilyo sa Nueva Ecija. Patuloy ang NEPO sa mas pinaigting na operasyon upang tuluyang masugpo ang ganitong uri ng iligal na gawain at mapanagot ang mga sangkot. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan at agad iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong lalawigan. Formal nang nakipagkasundo ang Philippine Carabao Center o PCC sa Adabaca Livestock Solutions Incorporated o ALSI upang maisulong ang komersyalisasyon ng Burro Booster, isang silage inoculant na layong mapabuti ang kalidad ng pagkain para sa mga dairy animals sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Isinapormal ang naturang ugnayan sa pamagitan ng pagpirma sa isang Memorandum of Understanding o MOU na magbibigay daan upang mas mapalawak ang paggamit ng teknolohiya sa hanay ng mga livestock raisers sa bansa. Ang Burro Booster na dinevelop noong 2020 ng Production Systems and Nutrition Section ng PCC sa pangunan ni Reynaldo Amido kasama sina Charity Castillo, Arnel Del Barrio, Pepe Lindia Lantada at Mary Rose Uy-Diguia ay tumutulong upang mapahusay ang kalidad ng silage mula sa mais, sorghum at damo habang nababawasan ang pagkasira nito sa tulong ng lactic acid bacteria. Ayon kay Del Barrio na dating Executive Director ng PCC, nabuo ang inobasyong ito bilang tugon sa pangailangan ng mas dekalidad na pagkain kasabay ng pagpapabuti ng lahi ng kalabaw. Samantala, binigyang diin ni Lisa Batad na ang komersyalisasyon ng nasabing teknolohiya ay makatutulong upang matugunan ang kakulangan sa supply ng pagkain sa sektor ng ruminants. Ipinahayag naman ni Ada Alitea Alingog na nayakara na layunin ng kanilang pagtulungan sa PCC na mapalawak ang abot ng teknolohiya mula sa pananaliksik patungo sa aktual na paggamit ng mga magsasaka. Inaasahan sa pamagitan ng nasabing partnership ay mapapalakas ang sistema ng pagkain, mapapataas ang produksyon ng gatas at higit na masusuportahan ang patuloy na paglago ng industriya ng Carabao Dairy sa bansa.